Lintik lang ang walang ganti, talaga naman. Ito napapansin before, and ayan, halos yan o, nagkahawa-hawa sila. So ayan pa, mga hydrogen peroxide. And ayan, kita nyo, itong isa na to, dyan namin nakita na meron ng sumusuloy siya na sinada. Para, kasi mas ano daw, mas mabilis tumubo o mag-germinate yung mga buto. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermes Sunaho. And in today's video mga ka-MDP, ituturo ko sa inyo ang isang magic ng hydrogen peroxide o yung tinatawag nilang agua oxinada. Kung ano ang pwede at mga benefits na gamit nito sa ating mga halaman. And kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. So we're back mga ka-MDP. At kanina ngang umaga, nag-ikot-ikot ako dito sa ating garden. So parang plant patrol. And nakita ko na napakaraming halaman na may mga problema dito. Like for example, yung mga nagkalat na scale fungus sa ating mga cactus at mga grafted nating mga cactus. And syempre yung mga aphids and mealybugs na nagkalat sa ating mga succulents, and yung mga houseplants naman natin na matamblay at malapit-lapit ng magpaalam. Kaya naman ngayon, lintik lang ang walang ganti kasi talaga namang masyado nang kino-conquer nila yung ating garden at talagang masyado nang perhisyo yung ginagawa nila. Kaya naman gagamitin na natin ngayon ng isang method na gamit ang hydrogen peroxide o yung tinatawag nilang agua oxinada. Kung napansin nyo, yung mga agua oxinada ginagamit natin sa mga sugat. And syempre, yan ay ginagamit rin nating pan-disinfect sa mga gardening tools. Like for example, yung mga gunting natin, yung mga cutter. So, pwede rin yung pan-disinfectant. Pero, this time, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano to gamitin as a fertilizer, fungicide, insecticide. Pwede rin siyang gamitin sa seeds germinations. And syempre, ito ay isang oxygen booster din. Dahil ang hydrogen peroxide o ang H2O2, yan yung kanyang symbols. And di ba yung water is H2O? So ito ay merong 2 dun sa O. So ibig sabihin, doble yung oxygen niya. And alam naman natin na ang oxygen ay sobrang ganda sa mga halaman. Kasi binibigyan niya ng extra nutrients yung ating mga halaman sa pamamagitan ng oxygen na dagdag dun sa ating hydrogen peroxide. And papakita ko sa inyo yan, yung paano ang gagawin nating method sa paggamit nito sa ating mga halaman. And ayan nga mga ka-MDP, pakita ko muna sa inyo yung mga nakita nating problema ng ating mga halaman dito sa garden. So ayan, iikot na tayo, pero eto, daling ko na itong gunting natin kasi meron akong yayariin. Hindi, actually, meron ako nakita kasi doon gugupitin. So, ayan. And sabi ko sa inyo, one way na pwedeng gamitan itong ating agua oxinada or hydrogen peroxide is mag-disinfect. So, i-disinfect natin itong ating gunting. And ayan. So, yan oh. Para malinis siya. So, yan. Linisin lang natin yan ng mabuti. And para malinis siya. So ayan yung ating gunting na i-disinfect natin. Tapos ayan, tapos dadalhin natin to sa pagpapatrol natin. So ayan, pwede kayong gumamit ng mga nito ng hydrogen peroxide sa inyong mga gamit.
cutter, gunting, or kahit sa mga pasunyo na gusto nyo nga i-disinfect, yung para sure kayo na walang mananatiling mga kung ano-anong fungus. And yan, i-disinfect nyo gamit itong hydrogen peroxide. So yan yung one way na pwedeng gamitan itong ating hydrogen peroxide na may kaugnayan sa ating mga plants. So ayan, kanina sa pagpapatrol natin, na medyo napansin natin ay meron tayong mga yan, sobrang kapag sa grafted nyo, meron kayong mga extrang mga ganyan, yung mga tumutubo sa dragon fruit, ikat nyo na ha. Kasi yan ay nakakahati pa ng sustansya doon sa inyong sayon. So sa mga grafted, ang dami na pala dito. Halos ito ay meron na rin. And tatanggalin natin yan. Ayan yung mga ganyan. Tanggalin nyo lang yan. Kasi nga yan ay nakakahati. So tama-tama na ginamitan natin ng ni-sterilize natin tong gunting natin. Ayan. Meron tayong nakuha. So ayan, tanggalin lang natin yung mga ganyan. Kasi baka katuwang-tuwa kayo kasi may mga sumusulpot na ganito. Ayan, ito katulad nitong isa na to. Ayan o. Ito ay napakaliit nung kanyang, ito sobrang liit lang kasi nito before. Tapos ngayon malaki na siya. Kaya lang, nahaagawan siya nitong ito, dragon fruit nung kanyang, yung sayon niya. And imbis na lumaki to, mas lumalaki tong ating yan o. Yan, laki-laki na. So, tanggalin na natin to. Cut lang natin yan dyan. Para yung kanyang, yan. Para ito ay mas lumaki. So, ganun lang yan Ayan pa, isa. So, cut natin to dito. Ayan. So, aside from that, nakita ko nga na ang dami-rami ditong mayroong scale fungus sa ating mga cactus. Katulad nitong isa na to. Ayan, kunin natin to. Ito ay aking paborito. Itong aking yellow tiger. And kita nyo yung mga ilalim. Ayun! Ang fungus, scale fungus. Naku po. Grabe. Eventually kapag ito napabayaan, papatayin ito yung ating yellow tiger. And kukunin ko lang yung lahat ng mga halaman ko na dyan sa mga cactus na may mga sakit. And kung di ko yung itatabi, makakahawa yun. Grabe. Oh my God. Ito pa. Kita nyo oh. Yan, may fungus siya. Grabe. Sige, tatanggalin natin tong ating cupid. And yan, magagamit natin yung ating agua oxinada doon. Itong isa na to. Ayan o, kita nyo pag may mga black na ganyan. Yan, kinakapitan na yan ng fungus. So ayan, kita nyo, mayroong langgam. So iyan ay senyales na mayroong aphids itong ating halaman. So ito yung trumpet ko na na-aphids, na fungus. Alam nyo ba, itong trumpet ko na to ay 2,000 pesos yung mother plant nito. Itong trumpet na to, and yan, ganyan yun lang yung nangyari. Yan, napabayaan kasi natin siya. So yan ay kinapitan ng mealybugs. Tapos ayun oh, dami ng hayop. So ito ay wala nang kapag-apag-asa. So lintik lang ang walang ganti talaga naman. So yan, iaagwa ko sinanin. So ito, ilayo nyo na yung lupa na yan na merong ganyan at itapon nyo na at makakahawa pa yan ha. Oh, so hindi ko to napapansin before. And ayan, halos yan o, nagkahawa-hawa sila. So ayan pa, mga lintik na walang ganti talaga sa mga scale fungus na to. So yan, kukunin din natin yan at gagamitan natin ng agua oxinada. So ito naman parang antamlay. So parang matamlay siya. So ang gagawin natin is sprayan din natin siya ng agua oxinada since may additional oxygen siya. So possible na yan ay mabuhay. And ito namang aking yan,
peanut cactus. Kita nyo, sobra na ng yung kanyang raspungus. And ang gagawin ko dito, yan, ititreat din natin yan gamit yung ating agua oxinada o hydrogen peroxide. Nako, yung pa isa, balot na siya ng scale, pungus. Tapos nahawa na yung kanyang, ayun ako yung isa doon. Kaya kukunin na natin yan at baka makahawa pa ng ibang halaman. Grabe. Ito ding isa na to, kita nyo, meron ng scale, pungus. And ayan, kailangan ma-treat natin to. Tapos, ito yung dati, tingnan nyo yung melo ko na ginamot ko. Pero ibang method ang ginamit ko dito. Search nyo na lang yung scale fungus kung paano tanggalin. Tingnan nyo, buhay na siya. At wala na siyang scale. Kaya lang meron siyang, kasi dietine ata ginamit ko dito Pero ayan may mga spot siya. Pero na white, hindi na yan matanggal. Nisprayan ko. Pero ayan tingnan nyo. Okay na siya ngayon. Pero this time, ibang method yung gagamitin natin. Ito ay yung ating tinatawag na agua oxinada. Dito. Pwede na yan. And ayan, sama natin to. Mang isa na to, kita nyo may mga puti-puti siya. So aphids din yan. And ayan, ang gagawin natin is, grabe, sisirain yan at mabubulok yung ating mga plants. Kaya ang gagawin natin, ito sama natin to and sprayan din natin to para mawala. So ayan nga mga ka-MDP, kita nyo naman ang dami ko nakuha. Kulang pa yan, meron pa doon, dadaling ko dito. Grabe, inaatake tayo talaga dito ng scale, fungus, raspungus, aphids, mealybugs, ganyan naman talaga. And ngayon nga, sobra. Sabi ko sa inyo, ang dami ko nang napatay nila ngayon lang pag-season na to. Nung mga, yun, halos minsan yung mamahalin kong mga halaman. And tigilan na natin to and susolusyonan natin sa pamamagitan ng ating gagawing fungicides. Tapos fertilizer na rin. And syempre insecticide na rin kasi mga langgam na lumalapit dun sa mga mealybugs natin. Yan, tatanggalin na rin natin yan and gagawa tayo ng solusyon. Napakadali at sobrang bilis gawin itong solution na to para dito sa mga problema natin. So ayan mga ka-MDP, samahan nyo ako sa paggawa ng ating solution na gamit ang hydrogen peroxide o yung agua oxinada. So napakasimple lang nitong solution natin. Gagamit lang tayo ng 1 litrong tubig. Yan, sa solution na to. Tapos itong 3% solution ng hydrogen peroxide. Yan yung gagamitin natin ngayon na solusyon para dun sa ating mga problema. Itong agua oxinada. So yan, sa 1 litro ng tubig, yan, 1 litro yan. Tapos ang gagawin natin ay yan, maglalagay lang tayo ng, yan, gamit tayo ng imbudo dito sa ating 1 liter na tubig. Tapos yan, ang gagawin natin is lalagyan natin tong kutsara ng, yan, 3 kutsara nitong ating agua oxinada. So actually pwede naman ng isa lang, pero sa case na to na medyo malala tayo yung ating problema dito sa garden, 3 gagamitin natin. So pwede kayong gumamit ng 1 to 3 yan, teaspoon nitong ating solution. So yan, nakatatlo na tayo. And ayan, yan yung gagamitin nating solution para dun sa ating mga problema dun sa ating scale, fungus, tapos yung sa mga aphids. So yan. So ito sa mga leaves lang at saka mga stems. So kung gusto nyo ng mas matapang at may problema kayong mas matindi, 1:1 na ratio ang pwede nyong gamitin. So kung gano'n yung bilang nito, gano'n din yung bilang ng tubig. And kung yun ay pwede lang gamitin sa lupa, sa soil.
o ididilig nyo, pero iwasan yung madilig yan sa mga dahon at stem. So yun ay matapang na version nitong ating solution, pero yun ay sa mga matitinding problema. Pero dapat sa lupa lang, yung mga punggos sa lupa, yun ang inyong pwedeng idilig dun sa mga sa soil nyo. Pero kung sa stem, yan, 1 hanggang 3 kutsara lang na puno dito para dito sa ating 1 litro na tubig. Okay? So eto, lalagay natin sa sprayer. So magsali na tayo sa sprayer nitong ating ginawang solution. And ayan. Tapos yun yung gagamitin natin pang i-spray natin doon sa ating mga halaman. So ayan. Solution. And yan yung ating gagamitin sa ating mga sprayan. Okay. Gagawin natin, tanggalin natin yung lupa. Kasi itong lupa na to, hindi na natin gagamitin. Yan. And tanggalin natin to. Tinubuan na to ng ganito. Yan. Nakakaagaw yan ng sustansya dun sa ating ano. Tapos ito, yan, tanggalin natin ang roots. Actually ito, pwedeng linisan natin to. Kasi baka yung kanyang soil meron din mga kumakalat na mga scale. So ang gagawin nyo lang, ganito lang, sample lang muna, at lilinisin din natin tong root. Pagkatapos lalagyan din natin, lilinisin din natin sa pamamagitan nitong ating sprayan nyo lang siya. Yan, kasi tingnan nyo pati yung mga baby sayang. Tapos brushing lang. Brushing lang natin itong ating itong brush natin. Tapos yan. Tapos yan, sprayan natin ng ating solution. So ganyan lang. Grabe. Napakaganda pa naman itong aking yellow tiger. And tanggalin na natin siguro yung mga babies kasi parang punong-puno siya ng so yan. And malinisan na. Ito ay igagrap na lang uli natin yung mga babies kasi sayang naman siya. And gagrap na lang natin yung mga babies natin ito. Kasi ang hirap ng kuhanin ng mga scale niya. May mga scale na rin yung babies niya. And ayan. So sprayan natin. Tapos balik natin hanggang matanggal siya. So kailangan tiyagain lang. And wag nyo nang gamitin yung lupa na to kasi talagang puno na yan ang scale. Yan o. Kita nyo? Ang ganda pa naman ito. So ayan lang naman, halos natatanggal na yung mga scale. So ganyan lang naman, brushing nyo. So ganun lang. Pagtanggal nitong scale, tapos ito rin linisin natin, tapos pwedeng ito rin ang panglinis natin yung ating ginawang solution na mayroong hydrogen peroxide. So ito na yung ating nalinis, pero lilinisin pa rin natin yan mamaya. So punta naman tayo sa ibang halaman. Ito namang raspungus na to. Ayan, sprayan din natin yan, mga raspungus. And titingnan natin kung makukuha to ng brush, kasi kadalasan kasi minsan kasi nagkakaroon lang sila ng bakit-bakit, tapos yan, kumakalat. Yan, iwasan natin yung pagkalat nitong mga raspungus. So sprayan din natin yan ng ating solution na ginawa. Ito namang isa na to, ayan, yung pinamahayan na ng langgam yung kanyang sprayan din natin yan. And
So ito pa rin isa na to. Yan, pag nakakita kayo ng mga blacks na spot, yan, mga punggos din yan. So sprayan nyo rin yan. And I think tingnan ko kung oh my god, hindi na, kasi ito ang kanyang stem ay machine na. And ayan, oh, kita nyo. So wala na tong pag-asa. And itong mga dahon, kung may healthy na dahon pa, yan na lang ang pag-asa. So ito ay mamamaalam na. And yan po, goodbye sa'yo. Nakita na tsugi. And tinitingnan ko nga kung yan, sobrang, kung hanggang saan yung inabot. So kita nyo, hanggang doon. Yun yung kanyang pinakabulok na rot. And ayun, ito pala, kasi aside from the leaves na mga healthy na pwede nating isave, ito na lang sigurong yan, stem. So kahit na sa mga propagations, magagamit ko itong ating solution So kapag kinat nyo, tingnan natin kung may itim o may itim pa. So ayan, yan, ito wala nang ganong itim. Tapos ang gawin nyo lang is sprayan nyo yung pinaka stem nya nung ginawa nating solution. Yan, sprayan nyo lang yan, tapos patuyuin nyo. Tapos papatuyuin lang natin. Kapag tuyong-tuyo na to, pwede nyo na siyang itanim. So ganyan lang din. So kahit na magagamit nyo rin to sa propagations, kasi itong dahil parang dinidisinfect natin yung ating stem na yung sugat ng ating halaman, talagang pwede na tong mabilis tubuan to ng ugat. Yan, kasi madaling mag-heal yung sugat niya na kinat natin dahil nga meron kasama tong hydrogen peroxide. So yun nga, sprayan lang natin yan. So yan, tapos hayaan na nating matuyo. Kapag tuyo na siya, yun, pwede na nating itanim. And even sa mga propagations, di ba, madalas tayong mag-stem propagations. So kapag magpo-propagate kayo, pwede nyo ring isprayan itong solution. Okay? So ayan yung ating isa pang gamit nitong ating hydrogen peroxide. Tahon yata ng mga cupids ngayon, yan ang inaatake. Pero this one naman is parang wala naman ako nakitang senyales ng aphids. Pero parang siguro dahil parang pale siya, sa lupa naman niya siguro. Papalitan natin to ng soil, tapos didiligan natin siya nito. Kasi itong solution natin din na to ay pwede rin siyang sa mga succulents para mas mapaganda pa yung kanilang rooting system. Yung pinaka ugat nila mas gumanda. Kasi talagang mabisa ito sa mga halaman na talagang medyo yan, pumapangalaw at medyo hindi masyadong ganon ka jolly o mga nalulungkot na halaman. So ayan, yun yung ididilig natin dito. So naalala ko, ito rin yung dinilig namin dito sa orbifolia namin. O kita nyo, meron na kagad siyang tumubong mga suloy. And akala namin kasi yung orbifolia na to, ito ay yung mga hinati-hati naming orbifolia naming malaki. Tapos sabi namin parang wala na pag-asa. So diniligan din namin siya ng hydrogen peroxide. And ayan, kita nyo, itong isa na to, dyan namin nakita na meron ng sumusuloy siya na bagong plants. So okay na okay rin to at napakagandang gamitin sa seeds germinations. So kapag nagbudbud kayo ng buto, halimbawa ito yung pinaka plate nyo ng seedlings. So ang gagawin nyo, bubudbud nyo lang yung buto nyo, tapos ang gagawin nyo, sprayan nyo nitong ating solution na mayroong agua oxinada, para kasi mas mabilis tumubo o mag-germinate yung mga buto kapag ito yung dinidilig na solution. So ayan, bukod sa fertilizer na siya sa mga halaman, fungicide, insecticide, pwede rin siyang gamitin as booster para dun sa seeds germination natin. So ayan.
ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung mga iba't ibang benepisyo at ang magic ng ating hydrogen peroxide o yung tinatawag nating agua oxinada. And even nga sa mga gulay, pwedeng gamitin ito. Dahil ginagawa nila itong fungicide, pesticides para dun sa mga uods and mga iba't iba pang mga salot sa ating mga halaman. Kaya yan mga ka-MDP, I hope natuto kayo dito sa ating video ha. And kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment lang po kayo dyan. Pero ngayon, for the meantime, itong mga latest shoutout natin, babasahin ko na ha. Napakadami nito and gustong-gusto ko talaga na mabasa lahat ng mga nagsha-shoutout sa atin o yung mga nagpapa-shoutout dito sa ating video. So, ayan, cute videos. Siya yung unang-unang nag-comment dun sa ating last videos. Tapos shoutout kay Mary Jean Malolot, kay Maylin Saak, kay Mercy Villapuerte, kay Estrella Atos ng Bicol, Legazpi City, kay Juanita Ting, kay Josephine Bauyon, Vincent Sabado, Erlinda La Madrid, Bernadette Fulga, shoutout kay Apple Reyes, kay Rafi Aquino, kay Jing Habla ng Kabuyaw, Laguna, kay Solitaire Reyes, shoutout sa'yo, kay Romy Gilda Tabudlang, kay Maui Seyo, kay Isa Nantes na ang tawag sa akin ay Hermie Henyo. At sabi niya, i-shoutout ko raw ang kanyang mother na si Lorena Legazpi, ang kanyang sister na si MC Refulgente, ang kanyang manugang si Eunice Varngonos. Okay, ayan, shoutout sa inyo dyan kay Mama Isa Nantes Syempre kay Rosario Torrero. Ayan, tama na siguro yung bigkas ko ng pangalan mo kasi nung nakaraan ata mali yung bigkas ko Syempre kay Ruby Abogado na lagi nga nagko-comment, kay Everly de la Cruz, kay Marie Rose de Leon, kay Tita Pat, Patria Zelda, kay June B. San Pedro, kay Lance Acabal, kay Jocelyn Tupas, kay Donalyn Alegrid, kay Nolita Kiambao, kay Ren Sirik, kay Ami Santos, shout out sa iyo Ami Santos, kay Carlo Dalisay. Si Carlo Dalisay medyo na ano ko medyo na ano ko sa pangalan mo. Kamukha mo ba si Coco Martin? Si Carlo Dalisay, hi sa iyo, shout out kay Janisa Chua. At syempre yan mga ka-MDP, kung napapansin nyo, doon sa madalas kong ma-shoutout kasi sila yung madalas mag-comment sa ating video. And alam nyo naman tayo, gusto ko lahat mabasa. Kapag hindi ko na kaya, pipick upin ko na lang talaga yung inyong mga comments. Kapag sobrang daming na. Pero hanggat makakaya natin, isa-shoutout at babanggitin ko kayo dito sa ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po. Hermie Sunaho, Mini Dino Park and Eco Garden. Don't forget to click the notification bell para kapag kami nag-upload, ma-notify kayo kaagad. And ayan po, kung hindi pa po kayo nag-like and follow sa ating Facebook page, Mini Dino Park and Eco Garden, yan, mag-like and follow na po kayo kasi marami kami dyang mga updates tungkol sa mga new arrival na dumarating na halaman dito sa ating garden. And kung may mga sale kami, para updated na rin kayo dyan. So, ayan po, tapos yung ating iba't ibang social media accounts katulad ng TikTok at saka po ng Instagram, Hermie Sunaho po or Mini Dino Park and Eco Garden. Ayan po, i-follow nyo rin po yan So yan mga ka-MVP, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating mga videos. And again, this is Hermie Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!